Yun. Gandang umaga sa ating mga ka-MUG at siyempre sa ating mga kabatas at ating mga ka-UB. And welcome sa panibago nating video reaction. Pero bagong lahat, try po natin mag-costume. Hindi ako mahilig mag-sombrero pero try ko lang. Alright. Ayun o. Kasi nung mga nakarang araw, parang kino-compare nitong mga ampalayagang. Parang kino-compare nitong mga ampalayagang, itong si Rapi Tulfo kay Senator Miriam Defensor. Well, tayo pa lang no, tayo pa lang mismo. Siyempre may inis ka, ba't may ko-compare? Diba sobrang layo? Sobrang layo. Unang-una, napakataas ang pinag-aralan ni Senator Miriam. Napakaraming achievements. Di ba? Kukumpare mo dun sa achievements lang naman RTIA. At hindi naman tapos na wala namang pinag-aralan. Hindi naman nakatapos ng college. Di ba? And naging judge ito sa ICC, alam ko. Si Senator Miriam. Di ba? Para i-compare mo dito sa isang host ng RTIA, na isang reporter. Diba? And kitang-kita naman, no? Pag nag-hearing sa Senado, no? Halatang halata mo na parang akala niya nasa RTIA pa rin siya. At kung magtanong sa mga resource person, diba? Tinatakot lagi na contempt. Diba? Kaya sa mga palaya, no? In your dreams. Napakalayo. So itong katunayan, panoorin po natin. Ang title nito, no? Senado noon, BS ngayon. Ito po ay video na galing kay Napaoski TV. Okay? And ayun. Panoorin po natin. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Pechay, wala ka talagang hard evidence, so wala kang karapatan na pagbintangan at pilitin o umamin yung isang tao. Di ba wala kang hard evidence para pilitin o paaminin isang tao? Eh siya ba ano ba ginagawa niya? Di ba? Wala namang evidence pero kung ano binibintang. Di ba? Tuloy natin. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is meron pong mga tao yan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are So ito yung ang tawag ito, hindi matalinong pagtatanong. Kasi yung kay MDS nakalagay doon sa ibaba mamaya ang matinong pagtatanong. Ang matalinong pagtatanong. Okay, ito natin. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary. Ang unang tinuro sa amin ay, ang unang katungkulan ng isang hukom ay pag-aralan. Ang matalinong pagsusuri sa isang saksi ang nakalagay dito. So ibig sabihin, yung isa kanina, si Rapi Tulfo, ang hindi matalinong pagsusuri sa isang saksi. Diba? Hindi talaga ako sanay mag-sombrero. Ito natin. Niya ang pagmumukha ng testigo. Observe the demeanor of the witness. Now that I observed your demeanor, I more or less know. Meron ka bang kilalang personal? Hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito. Kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Okay. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo? Diba? Nakita niyo kung gaano ka diba? Gaano ka ang tawag ito? Kukumpare mo dun sa pagtatanong ni Rapi Tulfo, no? Hindi ko sinasabi na, di ba? Parang galit na lagi. Eto, napakahinahon. Di ba? Nakakadalaw. Kumbaga, kung si Rapi Tulfo nagtatanong dito, iko-contempt niya, sabi niyan. Iko-contempt kita pag di ka na gano'n.
Di ba yung mga senador ngayon, hindi lang naman si Rapi Tulfo. Si Robin Padilla, kahit nga si Jinggoy. Di ba? Minsan nga kahit si Pimentel halos nahahawa na Si Bongo, nahahawa na rin. Di ba? Panahon nila palagi, contempt. Dito, I don't think may maririnig tayo ito, i-contempt kita pag hindi ka nagsalita. Tuloy natin. My right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Imagine napapangiti pa yung resource person, si Napoles. Napapangiti pa siya kasi hindi kagaya ngayon. Pag nakita na si Rapi Tulfo, sama na ng mukha ng mga resource person, kinakabahan na. Di ba? Tuloy natin. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig ang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At kasusumpa mo lang magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na magsasabi ako ng buong totoo? Pagkatapos sabihin mo, wala akong gustong isagot sa iyo. Sana kaninang nagsumpa ka, sinabi mong magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung laki ng kaibahan, di ba? Kasi kung nga sila Rapi Tulfo to, sila Robin Padilla, pag di ka nagsabi ng totoo, kukontempt kita. Pag di ka nagsalita, pag pinagpatuloy mo yan, pag i-invoke mo yan, kukontempt kita. Pero dito, nire-reverse psychology lang niya. Si Napoles. Di ba? iba ililihim ko. Hindi naman ganun Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sasabihin mo at ngayon sasabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw kitang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin ngayon. Ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol sa sabihin mo ngayon? Binigyan ka kaninang 30 minutes di ba? Opo. O maliban dyan, yung dati mong abogado, si Attorney Lorna Kapunan, Opo. nag-usap din kayo. Opo. Sino pa? Maliban dito sa mga abogadong ito, yung isang abogadong maring si Attorney Villa Senior. Pero maliban dyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Yung senador? Wala po. Sigurado ka, ha? Wala po. Mamaya paliwanag ko, nakamali ka. Ikaw ba'y nag-attend ng mga meetings at nandyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? O anong sasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba'y nagbasa? Diba? Kaya pa siya nag-invoke I invoke my right. Nakailang beses na. Pero sabi lang ni Miriam, okay? Okay? Diba? Ganito sana. Wala na Wala na yung ganito katinong Senado. And lahat kayo alam yan. Alright? Ng iba pang mga mababasa mo para maganda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala po. Okay? Ikaw ba'y gumawa ng mga nota sa isang notebook tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At ginasa mo bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po kaming kopya. Alright. Nakita mo na. Sabi ko na Sasagutin mo lang ako with a blank wall. Anong alam mo? Nakadedma ka sa akin. Paano tayo ngayon makaabot sa katotohanan? Hindi bale? Diba? Ganun lang. Paano nga naman naabot sa katotohanan kung hindi niya sasabihin yung katotohanan? Yung mga alam niya. Ganun lang siya. Diba? Walang murahan. Walang
Walang pang-iinsulto. Diba? Kasi kung si Rapi Tulfo, inisulto na yan eh. Ang laki ng kaibahan. Kaya please, huwag nyo i-compare. Kay Senator Miriam nyo pa talaga kinumpare. My goodness naman. Kumbaga sa ano, langit at lupa eh. Tuloy. Question. Next question. That's one set of questions. Pinagbadali-dali ko lang dahil alam ko ng sagot mo ay I invoke my right. Ngayon tingnan natin. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo. Pero hayaan mo sana ako ng paliwanag ulit sa iyo. Anong ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa, no? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka makalusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. Ay biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 20 to 40 years imprisonment. Choro ni Napoles. Parang gusto na magbago yung isip niya. Di ba? Nire-reverse psychology siya ni Sen Miriam. Di ba? Sino may tsura niya? Kaya sana, hindi mo insultuhin mo para lang makuha mo yung sagot na gusto mo. Hindi mo murahin mo, sabihin mo inutil. Para lang makuha mo yung gusto mong sagot. Pakalayo para i-compare. Kainis. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging... Ito yung tinatawag na diplomasya. Diba? Kukunin mo yung tao in a diplomatic way. Hindi yung walang bastusan. Diba? Walang ad hominem. Hindi yung huwag kang gaganyan, uupakan kita, yung mga ganun. Wala. Ngayon parang barangay na lang yung Senado eh. Ginagawa itong mga senador natin ngayon eh. Diba? Sana susunod may mga kumandidato naman na maayos talaga. Sana yung mga kababayan natin, no, bumoto talaga yung mga abogado rin talaga. Okay, tuloy natin. 70 ka, no? 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing tanda ka na ni tanda. Oh, ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong nagmamalasakit para sa iyo, ay... Mas maganda pa ito i-compare si Attorney Claire eh. Di ba? Galing ng ang galing ng critical thinking. Attorney Libayan, siyempre, yun ang kino-compare dyan. Though, hindi naman ganun pa di ba? Pero, pwede mo talaga i-compare yung mga abogado ng kapatas dito. Di ba, mga palaya? Tuloy natin. Pag umabot ka na sa korte, maghihingi ang abogado mo. Imagine ko compare mo, hindi abogado. Host lang ng RTIA. Ko-compare mo dito, sobrang layo talaga. Hindi ko ma-imagine. Kapal ng mukha naman na nag-compare dito. Na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong. Para kang na-absuelto, para kang na-quit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Diba? Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka. Pagpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kaya lahanin mo yun. Mamili ka.
Gusto mo na wala ka ng sa Saywar ba tawag doon? Sinasaywar niya. Tingnan mo yung tsura niya po na police, oh. Nag-iisip na to. Parang ito yung nangyari, no? Parang the next hearing, parang may ikinanta niya na sila, ano? Sila Bong Revilla, si Estrada, di ba? Dahil sa ginawa ni Miriam na pag-saywar reverse psychology. Di ba ang galing? Kaya ba ni Rapi Tulfo yan? Wala, hindi kaya yan. Gagawin nun. Tandaan mo, under oath ka. Kayo dyan sa PNP, mga INUTIL kayo dyan. Ganyan ang maririnig mo ngayon. Hindi ka gaya dito. Kaya nga sabi dito, ang matalinong pagsusuri sa isang saksi. Diba? Tuloy na. Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Natural, kung akusado ka, ang tao, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan, libre pa siya. Ngayon, babasahan kita ng Rules of Court na libro ko rin. May libro pa siya. See? Sarap ito pa kaya anong libro kaya yung sulatin nito? Baka yung yung mga nangyayari sa RTI, like yung away mag-asawa, kaabitan, no? Baka ganun yung gawin niyang libro. Yung away na mag-ama na 500 na baon araw-araw, kulang. Diba? Tuloy natin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko yung sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito? Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At kakaroon pa kaya tayo ng ganitong senador, no? Na sobrang talino, sobrang galing. The president that we never had. Iban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan. Ininsulto ako ng aking mga kapwa senador. 30 libro. Grabe. Mga inggitero. At nang insulto pa po, wala ako dito. Nandito na ako. Abangan niyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito. Grabe yung tapang niya, no? Kaya kung ito nakakasabay ito ni Rapi Tulfo, kawawa si Rapi Tulfo dito eh. Di ba? Didiretsahin siya nito eh. Yung naging sagutan nila ni Pia Cayetano, kung nakasagutan niya doon ito, napatay siya. Yung sa domicile, naku po. Si Pia Cayetano hindi lang umimik, pero gusto niya nang sabihan na diba? Si Rapi Tulfo, kaya lang hindi niya kayang gawin. Hindi kagaya nito. Kung ito, naku po, sasabihin nito kung ano gusto niya sabihin. Hindi natin. Ito. Mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng inggit eh. Ano nang ang hinahanap ko sa iyo? Well, anyway. Maria ko na lang. Sabi ng korte, rules of court. The rules of the Court of Justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala. Maliban lang kung siyang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado nag-apply maging state witness, dapat he must meet 5 criteria. 5 ang listahan ng husgado eh. Number 1, there's an absolute necessity for your testimony. Number 2, there is no direct evidence against the others. Number 3, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korteng maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka-most guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, so umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Diba, ang galing, no?
So dapat ngayon pa lang, sa Senado pa lang, patunayan mo na hindi ikaw ang the most guilty. Kasi baka mamaya huli na ang lahat, naisip mo bigla na gusto mo mag-state witness, wala na, huli na. Dapat ngayon pa lang. Ang galing. Ang galing. I don't think makukuha niya to Patuloy natin. Guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness. Wala ka ng paraan na makalusot pa. Maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after. Nag-iisip na si Napoles, Di ba ang galing niya? Kesa dun sa sisigawan mo, mumurahin mo, insultuhin mo, binasahan ng rules of law. Para alam niya kung ano gagawin niya ni Napoles. Para alam ni Napoles kung ano dapat niyang gawin. Hindi siya niloloko dito ni Miriam Defensor. Totoo yung sinasabi nito. Kaya napapaisip si Napoles Siguro hindi naman niya, sa hearing na to, hindi man niya maamin kung sino yung mga tao na involved. The next hearing siguro, kasi nagsalita rin siya Sorry natin. Full trial, no? So, lahat tayo, kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat ng parusa, ay gustuhin na lang natin mag-state witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty. Ngayon, gusto ko lang sabihin doon sa kalaban kung kinukutya ko dahil sinabi ko only the court can grant immunity. Ito, People versus Osimar, 1991. People versus Mangulabnan, 1991. People versus Armada, 1993. People versus Cordero, 1996. At isa pang buong listahan. Yun nga ang problema, pag ang tao hindi nagtapos ng college. Patay, tinamaan ako doon. Hindi ako tapos ng college. May tinamaan din sa Senado. Pero may hirap pag hindi tapos ng college. Tinamaan din si Napoles, high school graduate lang to Pero anyway, at least ako, ginagawa ko na yung tama. May magkakamali man ako sa buhay, well, like yung sinasabi ng mga kampalaya, na ako daw po ay ganito, na nang-rape daw ako, well, acquit. Dismiss nga So wala akong kasalanan. Kaya nga na-dismiss. So ngayon, tingnan natin. So salamat po ulit dun sa mga nagbigay po ng ng suporta at sa mga magbibigay pa ng support. Ayun. Sa aking legal battle. Tuloy po natin. Magle-lecture sa abogada tungkol sa batas. If the ombudsman files a case in court, the prosecution is allowed to present its case. But before the prosecution rests its case, the prosecutor is allowed to file a motion with the court to order that one or more of the accused shall be discharged with his consent so that they will become state witnesses. Yun ang inasahan nitong mga subordinates mo na naging whistleblowers laban sa iyo. Nagagawin silang state witness, hindi naman silang pinaka-most guilty. Kaya absuelto sila pag pinayagan sila sa korte. Hindi dito, sa korte. Narinig mo, Rapi Tulfo? Hindi dito sa Senado, sa korte ang magiging desisyon. Diba? So dito nga, siyempre, ano naman ni Miriam Defensor yun? Na baka sakali, kaya meron ganyan, baka sakali na meron silang magawang batas. Hindi para meron maipakulong. Dahil wala naman silang karapatan na magpakulong. Diba? Korte ang magpapakulong sa mga resource person na iniinsulto mo sa Senado. Rapi Tulfo. Absuelto sila, wala silang pananagutan. It's as if they will not even be tried. Hindi man lang yan sila bistahin It's as if they went to trial and then they were pronounced to be acquitted. Ganon yun. Kaya lahat yan magiging state witness dahil wala namang limitasyon kung ilan ang state witness. There is no limit.
ibang tao, akala nila, isa lang pwedeng state witness. Hindi. Lahat pwede kung gustuhin ng korte. Kaya Well, ako ngayon walang din nalaman yun. Kala ko lang din isa. May natutunan pa ako today. ikaw sana, yun din ang hangarin mo na makalaya ka at wala kang pananagutan na sa batas. Pero, una, binasa ko, nirecite ko sa iyo yung 5 requirements, no? Kailangan na hindi ikaw ang most guilty. Dahil marami naniniwala, ikaw ang most guilty dahil lahat ng foundations na hindi naman pala totoo, sabi nila, ay mga fake NGOs na ikaw ang nagpundar o ikaw ang nag-umpisa o ikaw ang nagpalakad o kaya they don't really exist except your say so. Kaya, it is very important, Mrs. Napoles. I will speak in Tagalog, pero masama ang Tagalog ko. Pagbigyan mo na sana ako. Napakahalaga na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung most guilty ka, bibistahin ka Baka you will be sentenced to 20 or 40 years, no? Wala pa naman silang naimbentong cream na will take away 20 years from your face or 40 years from your face. So malaking disgrasya yon para sa isang babae. Hindi mo naman siguro inaamin na ikaw ang most guilty. Inaamin mo bang you're the most guilty? Hindi po. No, of course not. Malapit na. Tulad din. Kaya, kung ayaw mong aminin na ikaw ang most guilty, dapat lang sabihin mo nga noon pa lang, sino ang most guilty sa tingin mo? Para hindi niya ilipat sa iyo yung pagka-most guilty niya. Kasi yung taong yun, nakikinig sa atin Oo. Hindi nagpapakita yan yan ang style niya. Pero nakikinig yan at napakaraming pera niyan. Pagkatapos nito, para lakarin niya ang magalamay niya. Sisiraan niya ako, halimbawa. O pati ikaw, pasiraan ka na rin niya. Maraming gustong patayin ka Kaya, tuturuan na kita bilang isang abogada na sabihin mo nang gusto mong sabihin para hindi ka na ipapatay. Kung hindi ka pa nagsasalita, sabi mo lang, I invoke my right against self-incrimination, baka bandang huli, down the road, magpalit ang isip mo at nagdaldal ka ng lahat. O di, panganib sila. Pero kung sabihin mo na ngayon, nawala na sila ng motibo para papatay ka dahil nandyan ang testimony mo Kinukuha yan ng stenographer dito Tama nga naman, di ba? Galing. Pag nagsalita siya dyan, safe na siya. Hindi na siya kailangan patayin. Kasi wala na Patayin man siya, wala, useless. Kasi nakapagsalita na siya. Pero dahil hindi pa siya nagsasalita ngayon, tapos saka siya nakaisip, na walang ebidensya, pwede pa rin siyang patayin. Galing na idea. Grabe. Diba? And that is under oath. It is in effect an affidavit. Or maybe even a dying declaration. For all you know. Dahil a dying declaration has very strong probative value. Pag sinabi mong sa tingin ko, patayin ako ng ganyan, maski patay ka na, napakalakas ng papel o affidavit mong yan. Dahil it was given in Simple lang din manako to si San Miriam. Kinakabahan na si Napoles. Goodness. Galing. consciousness of impending death. Kaya, yun ang paliwanag ko sa iyo para mapag-isipan mo pag mag-isa ka lang. Pag pinayagan mo itong takbo ng mga pangyayari, maaaring lilitaw ka, you are the most guilty. Tama. Pero sabi mo, hindi ikaw ang most guilty at naniniwala ako sa iyo. Dahil, hindi ba, high school graduate ka, hindi ba? Opo. Nagpunta ka ba ng college? Hindi po. Hindi kaya, sa tingin ko, ng isang kamukha mo, although, sinasabi ko even in public, na di abilidad ka talaga. Yeah. May abilidad. Diploma. Diskarte o diploma nangyari dito. Kay Napoles, diskarte. Walang diploma
Sobrang yaman yan. Dahil sa diskarte. Kaya lang, ang pangit nung naging diskarte niya. Pera ng bayan yung na-sacrifice. Kaya tama lang na pumunta siya rito. Tuloy natin. Dad ka, your mind is very organized. But never mind that. Habang buhay ka pa, nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member. Tama. At lalo na yung mga congressmen na napangalanan na ng mga subordinates mo. Nasa panganib silang masira ang buhay nila, mawala ang kayamanan nila kasi kung found guilty sila of plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng Estado yun eh. Malaming panganib sa kanila na buhay ka. Pero kung ngayon pa lang sasabihin mo na, wala na silang motibong patayin ka pa. Galing, no? Dahil ang record mo ay dokumento na. Yeah. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na maaga pa. Huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. Diretsahan, di ba? Just totoo naman. Totoo naman eh. Kasi nga naman, sila yung nasalanganin. Sila mga senador, congressman. Hanggat buhay siya. O, si pamawala yung agam-agam nila, patay na lang to. O. Galing diretsahan nung sinasabi niya. At tingnan nyo, napapaisip talaga si Napoles sinasabi. Kasi alam niya yung totoo eh. Alam ni Napoles sa totoo yung sinasabi ni Sen Miriam. Diba? Tama mo, kinakabahan na siya oh. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino ang most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O, hindi mo alam? Ako alam ko eh. Dahil, napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan, hindi naman sa minamaliit ko mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. Hindi ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila. Kaya biglang sabihin ang galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga-Basilan, Mindanao ka, o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para lang makapag-eskwela ka sa Metro Manila. Ikaw, hindi ka man pina-eskwela dito, nagkayod ka lang sarili mo eh. Oh, diskarte Kinuha nga. mo sa sipag at tiyaga. Ngayon, kawa ka naman na ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador! Kasi yan ang pinakamataas eh, pagkatapos ng presidente. Ang vice-presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok. Nadamay si Sarah dito. Ba't ka ganyan, Sen Miriam? Wala ka na sa lupa. Pero ang dami mo pa rin tinatamaan. Di ba? Ang dami mo pa rin tinatamaan, Sen Miriam. My goodness, nakakamiss ka po. Ang presidente. Kasunod din sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ayaw nga naman, kung pakasira ka sa kanila, na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito eh. You cannot make a pyramid out of separate bricks. Pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema maski lumakad ka dyan. Maski lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. Tama. They won't even be interested in you. Dahil nabilin mo ng katotohanan dito sa amin eh. So that is just the point. I'm trying very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sinong pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI. Sino pinakamatanda? May matanda pa ba kay Enrile?
Hindi ko alam. Hindi ko Yeah, alam, ma'am. probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kaya ang pangalanan mo ng tanda? Meron siyang sinabing tanda no, na involved sa Senado. Well, hindi naman siguro ano yun, tawag ito. Wala naman tinutukoy, no? Kasi hindi naman sinabing pinakamatanda eh, basta tanda lang eh. Pwedeng may mga ibang matanda dyan na pwedeng tawaging tanda rin sa Senado. Kaya lang, siyempre parang duda si Sen. Miriam kay ano eh. Ang time na to eh, kay Senator Enrile. Tuloy natin. Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata na senador. Kaya, inaangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Magiging ganon yon. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya Grabe, diretso. Di ba? papatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming Senator's Lounge, may gwardya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya Grabe mahirap pala. kang, wag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng buti sa iyo. Question number 3. Ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na, kaya di ka siguro nag-eskwela sa college. Pagkatapos, natira kayo sa kampo militar at meron pa kayong karinderya. O kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganun kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang ugali niyan eh. Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, aliping sa gigilid. Meron aliping na mamahay or something like that. He treats us all as his slaves, as his moral and mental and intellectual. Grabe, sarap makinig sa kanya, no? May pasimpleng comedy. Diretsahan magsalita. Ang galing niya mag-interrogate. Ang galing niya mag-reverse psychology. Grabe. Ano po? Well, mga ka-MUG, mga kamag, mga kabatas, mga ka-UB, hanggang dito na lang tayo, no? Wala, na naman yan eh. Panoorin nyo na lang, gusto nyo panoorin ng buo dun sa Napaoski TV. Ano po? And muli, siyempre, isang magandang umaga sa inyo lahat. At siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po. Tuloy.